Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-6 na gabi ng San Telmo Society. Ngayong gabi, makakasama natin si Carlo at maririnig natin ang mga pambihirang kwento ng kanyang nasilip at naranasan. Mga bagay na kung iisipin mong mangyayari sa iyo ay magdudulot ng maraming katanungan. Nalina at sumama na kayo sa aming kwentuhan. Hello, good evening to all the listeners. My name is Carlo James. I'm initially based in the Philippines and then kakalipat ko lang dito sa Canada. I have a very active third eye. So, mga random stories itong ikukwento ko that happened back in the Philippines pa. So, siguro I want to start with yung experience ko sa UST kasi nag-aral po ako sa UST, Hotel and Restaurant Management. I guess familiar naman lahat kung gaano ka-old na yung UST. And this happened sa main building actually. Syempre pag first year ka, there's a tendency na you explore things around, buildings. I've heard spooky stories na about the main building, pero hindi naman ako technically talaga naniniwala. Tsaka hindi naman yun yung building ko talaga. Kumbaga parang since curious ka, and in a way siguro naghahanap din ako ng spooky experience, but hindi ko akalain na mangyayari sa akin on a very busy afternoon. For some reason, nung umakyat ako dun kasi sa main building, para siyang may pa-grand staircase yung dating. Tapos pa-square type siya. So, when I say square type, parang may maliit na open space sa gitna. Tapos the hallways are dun sa sides ng main building. Tapos windows na, classrooms na kagad. So on the second floor, dun yung parang accounting area wherein this was this is not enrollment, pero parang one of the first few days ko sa UST na kailangan ko pumunta dun sa accounting area, which is pagpasok mo ng main building, sa kanan siya, or sa kaliwa siya pag-akit mo ng hagdanan. So pag-akit ko ng hagdanan, parang hindi masyadong busy, wala masyadong tao considering na kakapasok pa lang ng mga estudyante for June. So, naglalakad ako doon sa hallway, tapos iba yung feeling ko kagad. Kasi parang feeling ko parang there's something bound to happen habang naglalakad ako doon. Kasi parang masyadong tahimik on a very busy afternoon. So, nung naglalakad ako doon, talagang parang walang ibang estudyante, parang ako lang. Tapos, nakasalubong ko yung sarili ko. Yung itsura ng sarili, parang it's a crossover of two different me on different dimensions. So yung kung ano yung itsura ko, syempre pag tumitingin ka sa salamin, alam mo yung itsura mo. Parang ako siya nung panahon ng, let's say, Spanish era, parang gano'n. So nakita ko yung sarili ko, pareho kami nag-stop, pareho kami nagulat sa isa't isa. Tapos, naglalakad din siya mag-isa. So, ang nakakagulat dun kasi yung kung paano ko nag-react, ganun din siya nag-react. Tapos kung paano ko gumalaw. It's like seeing yourself in a mirror. Okay. Tapos, tumakbo ko on the opposite end of the hallway. Kasi syempre, it's not everyday na makikita mo yung sarili mo. So, tumakbo ko at the end of the hallway, on the other side of the hallway. Tapos, tumakbo din siya on the other side. Now, I was thinking na baka malikmata lang. Tulad ng ibang sinasabi lang, baka malikmata lang. Mm-hmm. So, naglakad ako, dahil pa-square nga siya, naglakad ako on the opposite side of the hallway. Tapos, I guess, yun din yung ginawa niya. So, nakasalubong ko ulit siya doon sa kabilang side. Mm. So, ito yung part na parang nagkatitigan na kami na parang I noticed na yung clothes niya is yung parang sinaunang clothes. Mm-hmm. Brown pants, white, yung noong araw na kamisa. Oo. Kamisa de chino, pero tapos naka-leather shoes din siya, tapos may pagka-brownish na pants, dark brownish pants.
Tas yung buhok niya yung pang noong araw, yung pang Jose Rizal type na may pa-waves dun sa gitna. Oh. As may dala-dala siyang libro. Ako naman may dala din akong libro. It's like really seeing yourself sa ibang dimension. I guess siguro by this time kinukwento niya din ako sa kabilang dimension. Tingin mo kinikwentuhan niya yung kinukwento niya doon na nakita niya na merong ka-lookalike niya pero hindi niya ma-explain kung in the past yun or in the future. I guess sabi niya in the future. Ako naman ang kinukwento ko in the past. So yun yung first na medyo light pa na experience ko sa UST. Which is ang nakakapagtaka. Afternoon kasi nangyari to. Hindi naman to parang gabi. Kasi hindi naman ako technically umaabot ng gabing-gabi sa UST eh. Nagulat ako. Syempre nagulat din siya. Based dun sa feeling ko kung ano man yung issue. Feeling ko kasi pareho kami na reaction. So kung ano yung naramdaman ko na takot tsaka yung gulat, I'm sure yun din yung naramdaman niya. Tapos it ended ironically na kung saan ako nagtry na umalis doon sa situation na yun, like naglakad kasi ako palayo, which is on the opposite side again. Yun din yung ginagawa niya, pero nagkatinginan kami ng matagal na parang we were really surprised na kamukha ko siya at kung ano yung galaw niya, ganun din yung galaw ko. And I guess it's really a crossover of 2 dimensions. This is gonna be a different story naman. Nagtatrabaho ako sa isang hotel sa Makati, which you know. Panggabi ako nung araw na yun. Yun din, I had the same eerie feeling na parang iba yung paligid ko. So, naghintay lang ako ng jeep. Tapos, may jeep na dumaan. Walang ibang sasakyan dun sa kalsada. Eto sa kanto namin to mismo. So, may jeep na dumaan. Tapos, pinaka ko yung jeep. Kasi pag hindi ko napaka yung jeep na yun, based on my estimate, malilate na ako talaga. Pag hindi ako nakasakay kaagad. Yung hotel kasi 15 minutes lang dun sa bahay namin. So, kumbaga saktong-sakto lang yung labas ko ng bahay, yung magbibihis ka, and all. So, pagsakay ko dun sa jeep, puno siya. Ang hindi ko pa makakalimutan dun, ang sabi nung nakasabit, biyaheng langit, biyaheng langit. Yun yung sigaw niya, biyaheng langit, biyaheng langit. Which is, ako naman parang, syempre nagmamadali ka, wala ka namang naiisip na kung ano. So, sumakay ako dun sa jeep. Tapos, alam mo yung upong, hindi ko na alam kung magkano ngayon ang pamasahe. 10 pesos ba? Alam mo yung upong 5 piso, 2 piso ka na lang. Yung sobrang siksikan. Daming tao. Daming tao. So, naghahanap ako ng bagya na ibaba. So, yung upo ko talagang paside ka na umupo na konting galaw lang ng jeep, mahuhulog ka. So, nakakapit ka ng matindi dun sa ano. Saan ka banda umupo? Sa bandang malapit harapan? ako. So bali yung pwesto ko dun sa jeep is parang pangatlo sa likod ng driver. Hindi ko makakalimutan yung kasi since puno yung jeep, meron 2 pa dun sa likod ng driver. Tapos marami, basta puno yung jeep. Yung nasa harap ko, parang upong lang din siya, 2 piso na halos magkadikit na yung tuhod ninyo. Punuan talaga. Punuan talaga. So, nung nagbayad ako, napansin ko na yung nag-abot ng pera is parang yung sugat na may dugo na parang nanuyo na. Yung medyo reddish black na yung dugo. Na parang hindi mo kasi nalinis kagad kaya parang kumapit siya doon sa skin mo, parang gano'n. Okay. So, nung nagbayad ako, yun yung nag-abot ng bayad. Medyo nandiri pa nga ako ng konti kasi sabi ko, hindi man lang ito naghugas ng kamay. Naglinis. So, nag-abot ako ng bayad. Tapos, usually yung jeep na nasakay ko na yun, wala pang 5 minutes yun. Parang 2 to 3 minutes lang. Pero for some reason, yung biyahe kong yun napakatagal. Parang ang tagal-tagal niya. So, dun sa time na nandun ako sa jeep, ang dami ko na na-observe na parang yun nga yung nag-abot, sugatan yung kamay niya. Tapos yung nasa tapat ko na halos magkaumpugan na yung tuhod namin, siya parang lupaypay. Hindi ko masabing duguan siya, pero parang lupaypay siya, na parang bang pagod na pagod siya. Parang
galing siya sa trabaho na, alam mo yun, yung parang sobrang tired ka na, restless haggard ka siya. na, parang, haggard siya. Tapos, syempre dahil napansin ko na parang ang tagal ng biyahe kong jeep na to. So tumingin ako doon sa may driver, 'di ba may salamin sa harap? Yung sa taas, yung parang rear view mirror. So nakita ko na duguan yung driver. Duguan yung driver, tapos pati yung dalawa sa harap, 'di ba usually may dalawa na nakasakay sa harap. Duguan din. Tapos nung tiningnan ko yung katabi ko na dalawa sa likod ng driver, duguan din sila. Including yung may sugat. So tinignan ko na yung lahat ng tao nakapaligid sa akin. Lahat sila either duguan or parang soulless. Parang wala silang soul. Natakot ako, tapos hindi ako makapara. Pero eventually pumara din yung parang mabagal kasi yung takbo ng jeep. Tapos eventually nag-stop din siya. So nung nagkaroon ako ng chance na bumaba ako kagad. Tapos pawis ako syempre kasi takot ako kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi naman everyday na mangyayari sa'yo na parang sasakay ka ng jeep tapos ganun yung madadatnan mo. Mga kasamahan mo. Tapos ang time pa nito is around 9:30 ng gabi kasi papasok ako, 10 o'clock ang pasok sa gabi. So, hindi mo aasahan. Sa traffic, di ba? Oo, sa ganung klaseng parang recently naman, parang lahat na ata ng oras, parang rush hour na. So, ano ba to? Sa anong street? Makati Ave? Hindi pa to sa Makati Ave. Sa ano pa to? Kalayaan. Sa may Pedro Hill. Pedro Hill. Okay. Pedro Hill papuntang Makati. Di ba Pedro Hill, tapos bababa ka sa isang kanto. So pagbaba ko dun sa jeep, merong tendera na nagtitinda dun ng sigarilyo. Tapos sabi ng tendera parang, saan ka nang galing? Sabi niya wala naman daw siya nakitang jeep na dumaan. But the thing is, syempre, isipin mo, ano yun? Parang lumulutang ako from dun sa kanto namin. Oo, ano yung nasakyan ko? Lumulutang ako dun sa kanto namin. Kasi dumating ako sa one point to another point. Ibig sabihin, bumiyahe talaga ako. Pero saan ka na nakababa? Nandun ka na ba dun sa talagang bababaan ko. Tapos basta pagkababa ko, parang sumalampak ako dun sa may bangketa, tapos parang hindi ako makapaniwala dun sa nakita ko. So hindi ko na technically na-observe kung saan nagpunta yung jeep. Alam ko umandar na yung jeep. Tapos sumisigaw ulit yung nakasabit ng parang biyaheng langit. Possible na pwedeng na disgrasya o na aksidente yung jeep na yun at patay lahat nung nandun. Nagkamali lang ako nasakay. Like I said, parang isa siyang crossover ng two different dimensions or I don't know. Hindi ko alam kung ang sabi kasi nila once na kasi ako bilang may third eye ako, naniniwala kasi ako na kapag mayroong nagpaparamdam ng mga spirits, mayroong kasing spirits na alam nila kung ano yung alam nilang patay sila at mayroong mga spirits na hindi nila alam na patay na sila. Like in this case, I guess hindi nila alam patay sila. Tapos parang they're stuck in a limbo on a cycle na parang naka-loop siya dun sa ganung klaseng kailan to? Kailan, anong taon? Siguro mga 2013, 2014, mga ganun. Ay, hindi siguro 2014. Mga 2012, 2013. Very, hindi ko matawag na recent, pero modern times na kumbaga, hindi yung parang high school ka or what. Pero yung mga natatandaan mo pa ba yung itsura ng mga damit nila, ng mga kasamaan mo dun sa... Pareho, merong modern lang din. Merong naka-uniform ng parang fast food crew. Tapos merong mga naka-maong, parang may mga estudyante. Tapos parang may mga nanay. Basta, parang everybody is going on their own normal lives na... Siguro, I guess they were just caught on that loop na like I said nga, parang kailangan nila ng tulong or siguro kailangan nila ng prayers. So, ang ginawa ko nung time na yun na since papasok ako sa work, I took the time na parang bigyan sila ng prayers kung sino man yung mga nakasakay kong yun. Kasi, I guess they're still searching for the langit or the end of the tunnel in this case. Kaya siguro biyaheng langit siya. Nakakaawa para sa mga spirits na
parang hindi nagkakaroon ng closure. Mhm. Or hindi nila alam na nandun sila Wala sa na ganung sila. klaseng sitwasyon. Sabi mo nung bago ka lumabas may bumabatin, 'di ba? Or may Oo, parang huminto lang siya. huminto yung, hindi siya technically bumaba. Huminto yung jeep. Mhm. So parang ito na yung ang nasa isip ko kasi ito na yung chance ko na bumaba. So parang hindi man lang ako nakapagpara. Parang tumayo na lang ako tapos diretso doon sa labas. Baka pinababa Tapos- ka na talaga. Oo, Kasi syempre. hindi ka supposed to kasama doon eh. Parang ganun. Tapos nangangatog yung knees ko. Tapos napaupo ako talaga dun sa bangketa, sa sidewalk. Tapos hanggang sa napansin na ako nung tindera na parang, saan ka galing? Parang wala naman ako nakitang dumaan. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kay Carlo sa pagdalaw niya sa ating munting campsite at sa pagbabahagi ng kanyang mga karanasan sa mundo ng hindi maipaliwanag. Sa puntong ito, maraming nabuksan na katanungan sa aking isip patungkol sa mga narinig ko kay Carlo. Nakaranas ba si Carlo ng time travel sa sandaling makita niya ang kamukha niya? O siya ang dinalaw ng kamukha niya dahil hindi naman nagbago ang kapaligiran niya? Kung ganun, sa konsepto ng multiverse, nakagawa ba ang dalawang Carlo ng time paradox? Kung hindi naman ito time travel, anong naranasan ba ni Carlo sa sandaling nakita niya ang kanyang sarili sa ibang panahon o lugar na kumikilos katulad ng kanyang galaw? Nakatungkay ba si Carlo ng time slip kung saan ang kanyang sarili mula sa ibang panahon ay natagpuan ng Carlo ng panahon na ito? Kung hindi naman ito ang mga nangyari, ibig sabihin na may kumukopya kay Carlo at ginagaya siya. Doppelganger o tambal o kung anumang hindi katulad natin ang nakita niya. Ngunit palagay ang loob ko na walang masamang nangyari kay Carlo pagkatapos ng pangyayaring yon. Sa ikalawang kwento niya, mas marami pang katanungan ang nakuha ko. Isang jeep na biyaheng langit na sa mga hindi inaasang pagkakataon ay nasakyan ng ating kasama. Naghanap ako ng mga aksidente tungkol sa mga jeep sa bandang lugar ng nabanggit. Ngunit napakarami palang ganong balita. Kung meron kayo naaalala ang aksidente na katulad ng ibinahagi ni Carlo, maaari nyo rin doon sabihin sa akin. Nakakikilabot isipin na kung hindi nakababa si Carlo ay maaaring napasama siya sa biyahe na yun. Ano ang jeep na nakita ni Carlo? Ito na ba ang bagong paraan ng pagsundo ng mga kaluluwa? Sa Ilonggo mythology, ang tagabantay ng underworld ay si Magwayan. Siya ay tumutulong sa mga kaluluwang makatawid sa mundo ng mga namayapa sa pamamagitan ng pagsakay ng isang bangka at pagtawid ng isang ilog. Kaya naglaro sa aking isip na baka jeep na ang bagong sasakyan ng mga sumakabilang buhay. Kundi man yun ang tagasundo, maraming bagay ang maaaring nakita ni Carlo. Time loop, energy imprint, ang ilan sa mga yon. May isa pang kwento si Carlo pero pinili ko munang putulin ang kanyang pagsasalaysay para sa ibang araw. Sa ngayon, puno na ang diwa ko ng maraming katanungan. Kung gusto niyo maging tagapagkwento sa ating podcast ay mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Salamat sa mga sumusuporta sa ating campsite sa pamamagitan ng Patreon at Coffee. Puntahan lamang ang show notes ng episode na ito para sa Patreon at Coffee support links kung gusto niyo magbahagi. Ang Philippine Campfire Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari ninyong pagkakitaan ng inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns and marketing affiliation sa mga iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, ang P, C at S, at walang space. Makikita ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais ninyong makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino
Dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat sa pagbisita ninyo sa ating campsite. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.